Ilang mga aksidente sa gym, partikular sa pagbubuhat. Nakunan sa video. Habang ang marami sa atin, attack mode na sa kaliwat kanang mga kainan at handaan. Sa gym na ito, tila pa hindi naka-diet leave ang ilan nating mga kapuso. Hala sige, workout kung workout pa rin sila. Tulad na lang ng 23 anyos na si Joshua. Ang goal daw niya kasi, maging physically fit para sa isang bagay na matagal na niyang hiling kay Santa. Nag-start po ako since grade 9 student. Bala ko po kasi sanang mag-Philippine Military Academy. So, nag-prepare na po ako ng physical. Dati raw home workout lang ang ginagawa niya. Pero nung maging working student taong 2022, naengganyo na raw siyang mag-gym lalo pat may pambayad na raw siya dito. Pag home workout lang po kasi, parang limited lang yung magagawa mong workout. So, sinubukan ko pong mag-gym para medyo lumaki at medyo magkaroon pa ng size at mag-gain ng strength. Nagmula ang salitang gym sa Greek term na gymnos o nakahubad o gymnation nang ibig sabihin ay mag-ensayo ng nakahubad. Nung bahagi ng kultura ng Greece ang pisikal na lakas para magamit sa palakasan at digbaan, wala po silang damit noon. Sa pag-gym naman na aesthetic o para sa magandang muscle symmetry ay lalong sumikat po ito noong 1960s to 1970s dahil sa golden age of bodybuilding. Sa paglipas ng panahon, malawak na nga ang sakop ng gym. Hindi na lang para sa mga atleta o sundalo, kundi para na rin sa personal fitness dahil higit sa lakas at ganda ng katawan, importante ang ating kalusugan. Dahil mo alam, Kuya Kim. Pero aminado si Joshua, sa gym budget niya, hindi kasama ang pagkakaroon ng coach. Nanonood lang po ako sa social media or sa YouTube na kung paano gawin, paano execute ng tama. Kaya parang trial and error. Ingat-ingat din sa pagbubuhat sa gym at baka matulad kayo kay Kuya na dumulas ang kamay habang nagbubuhat. At yun na nga, si Joshua nakaranas na ng aksidente dahil sa pagbubuhat. Worst case scenario ay deads tayo. Munti ka nang mapahamak dun sa video. Ano ba nangyari dun? Bali yung Olympic bar po is ang weight po niya is 20 kg standard. Tapos sinalpakan po namin tag 5 kilo. So magaan pa po para sa akin ngayon. Nagkabiruan kami, iniitsa-itsa ko pa po siya. Tapos nagkakapla pa ako. Tapos, nung ibabalik ko na po siya dun sa rack, nag-slip po yung barbell kasi hindi ko masyado palang na ibalik. So, nung nag-slip siya, tumama siya sa kanang party ng loko dito. Mabuti na lang daw at may safety barrier na nakaabang sa gilid. Kaya ang barbell hindi nagdire-diretso sa ulo o leeg ni Joshua. Pero ang tinamo niya mula rito, bukol. Nagkaroon po ako ng bukol no, ng time na yun, pinakita ko pa nga sa video na nung nangyari agad yun, pinakita ko po agad yung loko. Ang remedy ko na lang po nun, cold compress na lang, yelo na lang. Kapag gusto natin i-train yung ating chest muscles, madalas ginagamit natin dyan machine, dumbbells, or barbells. Kapag barbell or dumbbells, medyo mas low risk siya compared to barbell. Kasi kapag barbell, straight line yan eh. Kaya may tinatawag tayong suicide grip. Sabihin natin mali yung hawak or pagod ka na. So just one simple slip, medyo malaki ang potential danger dyan. Pero kung barbell, you want to wrap your thumbs around the bar. Worst case scenario ay deads tayo. Ano naman ang mapapayo mo sa mga mahilig sa gym para maiwasan yung nangyari sa'yo? Hindi lang basta buhat, kailangan mo din ng sumunod sa tamang bubuhat, tamang form. Pero sa kabila raw ng mga aksidente ni Joshua, push pa rin siya sa pagbubuhat. Lalo pa at 4th year na siya sa kolehiyo. Pagka-graduate niya raw dito, susubok na siyang pumasok sa pangarap niyang military academy. Hanggang ngayon po parang nasa puso ko pa rin po kasi. Kung hindi ukol, hindi bubukol. Pero malay nyo naman sa pagsisikap at determinasyon at pinagdaan ng mga pasa at bukol. Ang matagal mo ng pangarap, may bibigay rin sa inyo. Dahil nung alam, Kuya Kim.